Mga kababayan, mangarap tayo saglit. Libre naman ang mangarap. Sa taas ng bilihin ngayon, baka imagination na lang ang hindi pa tinatax. What if walang corrupt at walang dynasty sa Pilipinas? Ano kaya tayo ngayon? Baka tayo ang final boss ng Southeast Asia. Baka yung ibang bansa, sila ang nag-a-apply para magkaroon ng trabaho sa Quezon City. Baka may mga foreigner na umiiyak sa mga embassy natin. Sir, please, I want to live in Zambales. Kasi isipin mo hindi naman tayo pinagkaitan ng natural resources. Meron tayo niyan. Dagat, ang dami. Islands, parang hindi na archipelago. Bundle promo na. Tourism potential, grabe. English-speaking country, check. Mga Pilipino, magagaling sa science, engineering, medicine, technology, arts. Kahit saan mo ilagay, umaangat. So anong kulang? Simple. Yung kamay na humahawak sa kaban, masyadong malikot. At yung ibang apelido, akala mo may annual franchise sa pwesto. Sa totoo lang, kung walang corrupt at walang dynasty dito, baka ang Pilipinas ngayon hindi na developing country. Baka develop na ang yabang natin. Justified pa. Baka ang MRT hindi na survival challenge. Baka ang traffic natin hindi na national personality. Baka ang flood control, talagang flood control. Hindi annual swimming lesson. Baka ang mga engineer natin dito gumagawa ng world-class na infrastructure na hindi bumibigay sa unang ulan. Baka ang mga doktor natin hindi na kailangan mga ibang bansa para lang maramdamang tao rin sila. Baka ang mga scientist natin may pondo. Hindi yung ang laboratory mukhang stockroom ng lumang high school. Baka ang turismo natin hindi lang more fun, baka more funds. Kasi imagine mo, ang dami nating isla, ang dami nating beach, ang dami nating pwedeng i-develop. Pero anong meron minsan? May waiting shed na may pangalan ng konsehal na akala mo siya mismo ang lumikha ng buhangin. Yung bracelet ko. Anong pinakamasakit dito? Kapag ang Pinoy dinala mo sa abroad, umaangat. Nagiging doktor, nagiging engineer, nagiging nurse, nagiging innovator, nagiging globally respected. So, ibig sabihin, hindi Pilipino ang problema. Yung sistema ang may diferensya. Parang ang galing-galing ng player mo, pero yung coach busy sa family business at overpricing ng jersey. Minsan talaga naiisip ko, ang Pilipinas parang honor student na laging pinapagalitan dahil yung advisor niya, corrupt at may pamangking gustong ipasok sa honors. Ang dami nating potensyal. Pero ang dami ring energy na nasasayang sa pag-iwas sa mga buwaya na nakabarong. Kung walang corrupt at dynasty dito, baka ang national budget hindi naglalaho na parang may Hogwarts portal sa accounting. Baka ang tax mo hindi lang ambag, investment na may balik. Baka ang salitang public service hindi na punchline. Baka ang eleksyon hindi na family reunion ng mga apelidong ayaw mamatay-matay. Imagine mo yun. Sa susunod na henerasyon, hindi na mangangarap umalis. Hindi na yung, sana makapag-abroad ako. Baka ang sabihin nila, sana dito na lang ako. Aba, plot twist yun. Science fiction na sa Pilipinas ang ganyang thought. Kaya oo, mangarap tayo. Hindi dahil dilulo tayo, kundi dahil alam nating kaya sana. At yun ang pinakamasakit. Hindi imposible ang maayos na Pilipinas. Ang problema, ang ginagawang negosyo, ang dapat sanay serbisyo. Kaya sa susunod na eleksyon,
please. Utang na loob. Gamitin natin ang utak natin. Huwag tayong bumoto dahil sa apelido, drama, jingle, dance step, o mukha sa tarp na parang reunion host. Bumoto tayo na parang may anak tayong ipapamana dito. Kasi meron. Kahit wala kang anak, may susunod na henerasyon pa rin na magmamana ng kalat o kaayusan. Ako si Jack Logan at ito ang Jack Logan Real Talks, kung saan ang pinakamasakit na joke tungkol sa Pilipinas ay yung bansang pwede sana tayong maging. See you later.